How-amazing! Naisip nyo na ba kung sasakay pa rin kayo sa isang tren kahit alam nyong sa isang tabi ay daan-daang metrong bangin ang naghihintay? Habang sa kabilang bahagi naman ay matarik na bundok, rumaragas ang dagat o aktibong bulkan? Para sa milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo, normal na bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na biyahe. Ngunit para sa mga turista, isa itong karanasang puno ng kaba, takot at matinding adrenaline. Kaya sa video na ito, Kaw-amazing, alamin natin ang mga pinakadelikadong railway sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10. Aso Minami Route, Japan. Ito ay bahagi ng Minami Aso Railway sa Kumamoto Prefecture ng Japan. Isa sa mga pinakadelikadong railway dahil dumaraan ito sa paligid ng Mount Aso. Isa sa pinakamalaki at pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Ang higanteng kaldera ng Mount Aso ay may lawak na humigit kumulang 25 kilometers at patuloy na nakakaranas ng volcanic activity. Dahil dito, anumang oras ay maaaring magkaroon ng pagbuga ng abo, paglabas ng volcanic gas, pagyanig ng lupa, o maging pagdaloy ng lava kapag nagkakaroon ng malakas na pagsabog. Sa kabila nito, patuloy pa rin ginagamit ang rutang ito bilang mahalagang transportasyon ng mga residente at turista. Noong 2016, Kumamoto earthquake, isa ang Aso Minami Railway sa pinakamatinding na apektuhan. Maraming bahagi ng riles ang gumuho, nasira ang mga tulay at nagkaroon ng landslide na halos tuluyang nagpahinto sa operasyon nito. Umabot ng ilang taon ang rehabilitation at gumastos ng bilyon-bilyong yen upang maibalik ang buong linya. Kinailangan pang gumamit ng makabagong earthquake-resistant technology upang masigurong magiging ligtas ang operasyon kahit nasa aktibong seismic at volcanic zone ang lugar. Gayunpaman, nananatili pa rin ang panganib dahil walang sino man ang makakapagsabi kung kailan muling magigising ang bulkan. Sa kasalukuyan, isa na rin itong tanyag na tourist railway dahil sa napakagandang tanawin ng berdeng kapatagan, kabundukan at mismong Mount Aso. Gayunpaman, mahigpit ang monitoring ng mga otoridad sa volcanic activity at weather conditions. Kapag may banta ng pagsabog, malakas na lindol o matinding pag-ulan na maaaring magdulot ng landslide, agad na sinususpende ang biyahe. Ang simpleng one-way fare ay karaniwang nasa 500 yen hanggang 900 yen o humigit kumulang 190 hanggang 350 pesos. Depende sa destinasyon. Isa itong magandang biyahe, ngunit isa rin sa mga railway na palaging nakikipagsapalaran laban sa puwersa ng kalikasan. Number 9. Cumbres and Toltec Scenic Railroad, matatagpuan sa New Mexico at Colorado, USA. Ang Cumbres and Toltec Scenic Railroad ay isa sa pinakasikat na heritage railway sa Amerika. Itinayo pa noong 1880. Dumaraan ito sa kabundukan ng Rocky Mountains sa pagitan ng Colorado at New Mexico. Ang tren ay umaakyat sa mahigit 10,000 talampakan o halos 3,050 meters sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, napakatarik ng mga riles at maraming bahagi ang nasa gilid mismo ng malalalim na bangin. Isang maliit na pagkakamali lamang, maaaring magdulot ng seryosong aksidente. Kaya napakahigpit ng maintenance at inspection dito. Isa sa pinakamalalaking hamon sa railway na ito ay ang matinding klima. Tuwing taglamig, nababalot ng makakapal na niyebe ang buong ruta. Ang makapal na yelo sa riles, avalanche at malalakas na snowstorm ay maaaring magdulot ng pagkaantala o pagkansela ng operasyon. Kahit sa tag-init naman, maaari pa rin magkaroon ng rockfall at landslide mula sa matatarik na kabundukan. Dahil steam locomotive pa rin ang ginagamit, kinakailangan ng mataas na kasanayan ng engineer upang mapanatili ang tamang bilis sa mga matatarik na akyatan at pababa. Sa kabila ng mga panganib, isa ito sa pinakabinibisitang railway attraction sa Estados Unidos. Umaabot sa mahigit 6 na oras ang buong biyahe habang tinatahak ang mga tulay, kanyon, ilog at bangin. Ang presyo ng ticket ay nagsisimula sa humigit kumulang $135 hanggang $250 o katumbas ito ng halos 7,900 to 14,700 pesos. Depende
Depende sa klase ng upuan at season. Isa itong biyahe na hindi lamang nagbibigay ng napakagandang tanawin, kundi pati na rin ang kakaibang karanasan na puno ng kaba at excitement. Number 8, Choo Choo Railway, matatagpuan sa South Africa. Ang Choo Choo Railway na dating kilala bilang Otenika Choo Choo ay isa sa mga pinakahanghangang ngunit mapanganib na railway sa Africa. Binuksan ito noong 1928 at dumaraan sa mahigit 60 kilometers na baybayin ng Garden Route sa South Africa. Sa halos buong biyahe, nasa isang tabi ang matataas na bangin at sa kabilang bahagi naman ay ang malawak na Indian Ocean. Dahil sa kakaibang lokasyon nito, itinuturing itong isa sa pinakamagandang railway scenery sa buong mundo. Ngunit ang kagandahang ito ay may kapalit na panganib. Madalas tamaan ng malalakas na bagyo, malalaking alon, erosion at landslide ang mga tulay at riles. Isang beses nang nasira ang linya dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Noong 2006, matinding pagbaha ang nagdulot ng malaking pinsala sa railway, kaya pansamantala itong isinara. Hanggang ngayon, may mga bahagi pa ring hindi ganap na naibabalik sa regular na operasyon dahil sa laki ng gastos sa rehabilitation. Bagamat limitado na ang operasyon nito, nananatili itong isa sa mga pinakasikat na railway destination sa South Africa. Ang mga turistang nakakaranas itong sakyan ay madalas magsabi na tila lumulutang ang tren sa ibabaw ng karagatan habang dumaraan sa mga lumang tulay. Dahil sa pabago-bagong panahon sa baybayin, palaging sinusuri ang kondisyon ng hangin at dagat bago pahintulutang bumiyahe ang tren. Isa itong railway na nagpapakita kung gaano kahirap pagsamahin ang kagandahan ng kalikasan at ang panganib na kaakibat nito. Number 7, Kuranda Scenic Railway, matatagpuan sa Australia. Ang Kuranda Scenic Railway ay isa sa pinakasikat na tourist railway sa Australia. Ngunit sa likod ng napakagandang tanawin nito ay nakatago rin ang maraming panganib. Binuksan ito noong 1891 upang pagdugtungin ang lungsod ng Cairns at ang maliit na bayan ng Kuranda sa Queensland. Humigit kumulang 37 kilometers ang haba ng railway na ito at dumaraan sa makapal na tropical rainforest, matatarik na bangin, mahigit 15 tunnels at halos 55 na tulay. Dahil sa lokasyon nito sa gilid ng bundok, kinakailangan ng napakataas na antas ng engineering upang mapanatiling ligtas ang operasyon ng tren. Isa ito sa mga pinakakomplikadong railway projects na ginawa sa Australia noong ika-19 na siglo. Isa sa pinakamalaking banta sa rutang ito ay ang landslide dahil madalas makaranas ng malalakas na ulan ng tropical rainforest ng Queensland. Regular na nagkakaroon ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng malalaking bato mula sa kabundukan. Noong mga nakaraang taon, ilang ulit nang isinara ang railway matapos matabunan ng lupa ang mga riles. Bukod dito, ang malalakas na bagyo at pagbaha ay maaari ring magdulot ng pinsala sa mga tulay at embankment. Dahil dito, halos araw-araw ay sinusuri ng mga maintenance crew ang buong linya bago payagang bumiyahe ang mga tren upang matiyak na walang panganib na naghihintay sa daan. Sa kabila ng lahat ng ito, mahigit 400,000 na turistang sumasakay rito bawat taon upang masilayan ang napakagandang tanawin ng Barron Gorge National Park, mga talon, kagubatan at malalalim na bangin. Ang buong biyahe ay tumatagal ng humigit kumulang 1 oras at 45 minuto. Ang karaniwang pamasahe ay nasa 60 AUD hanggang 90 AUD o humigit kumulang 2,200 hanggang 3,300 pesos. Depende sa klase ng upuan. Isa itong railway na nagpapatunay na kahit napakaganda ng kalikasan, maaari rin itong maging isa sa pinakamalalaking hamon sa ligtas na paglalakbay. Number 6, Tren a las Nubes, Argentina. Ang Tren a las Nubes o Train to the Clouds ay isa sa pinakamataas na railway sa buong mundo.
Matatagpuan ito sa lalawigan ng Salta, Argentina at unang binuksan noong 1948. Umaabot ito sa taas na humigit kumulang 4,220 meters o katumbas ng 13,850 na talampakan sa ibabaw ng dagat, habang tinatahak ang kabundukan ng Andes. Dahil sa napakataas nitong lokasyon, madalas sabihin ng mga pasahero na tila naglalakbay sila sa ibabaw mismo ng mga ulap. Binubuo ang ruta ng mahigit 29 na tulay, 21 tunnels, 13 viaducts at maraming zigzag sections na nagpapahintulot sa tren na unti-unting makaakyat sa napakataas na bundok. Hindi lamang ang taas ang nagpapadelikado sa railway na ito dahil manipis ang hangin sa ganitong altitude. May ilang pasahero ang nakakaranas ng altitude sickness, kabilang ang pagkahilo, hirap sa paghinga, pananakit ng ulo at pagsusuka. Bukod dito, madalas ding magkaroon ng malalakas na hangin, bigla ang pagbabago ng panahon at pagguho ng bato mula sa kabundukan. Ang mga tulay at viaduct ay itinayo sa ibabaw ng napakalalim na bangin, kaya kinakailangang napakahusay ng pagkaka-maintain upang matiyak ang kaligtasan ng bawat biyahe. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga pinaka-popular na tourist railway sa South America. Ang buong biyahe ay tumatagal ng halos 16 na oras, kasama ang mga stopover. Habang ang mismong train segment ay tumatawid sa sikat na La Polvoria Viaduct, isa sa pinakamataas na railway bridges sa mundo. Ang presyo ng ticket ay nasa humigit kumulang $100 hanggang $170, katumbas ng halos 5,900 hanggang 10,000 pesos. Bagamat moderno na ang mga safety systems nito, nananatili pa rin itong isa sa mga pinakamapanganib na railway dahil sa napakataas nitong lokasyon at pabago-bagong kondisyon ng panahon. Number 5, Georgetown Loop Railroad, matatagpuan sa Colorado, USA. Ang Georgetown Loop Railroad ay isang makasaysayang railway na itinayo noong 1884 sa kabundukan ng Colorado. Orihinal itong ginawa upang maghatid ng ginto, pilak at iba pang mineral mula sa mga minahan. Ang railway ay kilala sa napakatarik nitong ruta at sa tanyag na Devil's Gate High Bridge, isang bakal na tulay na nasa mahigit 95 talampakan ng taas mula sa bangin. Habang tumatawid dito ang tren, kitang-kita ng mga pasahero ang napakalalim na bangin sa ibaba, dahilan upang marami ang kabahan kahit mabagal lamang ang takbo ng tren. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit delikado ang railway na ito ay ang matarik na terrain ng Rocky Mountains. Tuwing taglamig, madalas itong makaranas ng makapal na niebe, yelo at malalakas na hangin. Kapag tag-init naman, may panganib ng rockfall at maliliit na landslide na maaaring makaapekto sa mga riles. Dahil dito, kinakailangan ng regular na inspeksyon at maintenance bago magsimula ang bawat operasyon. Ang paggamit pa rin ng mga lumang steam locomotive ay nagdaragdag sa hamon ng ligtas na pagmamaneho sa mga matatarik na kurbada. Ngayon, isa na itong tanyag na heritage railway attraction sa Colorado. Humigit kumulang 1 oras ang biyahe at dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Ang presyo ng ticket ay karaniwang nasa $35 hanggang $60 o humigit kumulang 2,000 hanggang 3,500 pesos. Bagamat mas ligtas na ito ngayon kaysa noong panahon ng pagmimina, nananatili pa rin itong isa sa mga railway na nagbibigay ng kakaibang kombinasyon ng kasaysayan, kagandahan at kaba. Number 4, Chennai Rameswaram Route, Pamban Bridge, India. Isa sa pinakakilalang railway sa India ang rutang Chennai Rameswaram na dumaraan sa sikat na Pamban Bridge. Ang tulay na ito ay unang binuksan noong 1914 at isa sa mga pinakamatandang sea bridges sa India. Mahigit 2 kilometro ang haba nito at nag-uugnay sa mainland India at sa isla ng Rameswaram. Sa halos buong pagtawid, ang tren ay napapalibutan lamang ng dagat sa magkabilang panig, dahilan upang tila lumulutang ito sa gitna ng karagatan. Napakadelikado ng rutang ito dahil lantad ito sa malalakas na hangin, matataas na alon at matitinding bagyo mula sa Bay of Bengal. Isa sa pinakamatinding trahedya ang naganap noong 1964 nang wasakin ng isang napakalakas na cyclone ang malaking bahagi ng Pamban Bridge at ikinasawi ng maraming pasahero sa isang tren.
Simula noon, mas pinahigpit ang mga regulasyon sa kaligtasan. Kapag lumalakas ang hangin o may paparating na bagyo, agad na itinitigil ang operasyon upang maiwasan ang sakuna. Sa kabila ng panganib, isa pa rin ito sa pinakamahalagang railway route sa India. Dahil dinarayo ng milyon-milyong pilgrims ang Rameswaram bawat taon. Ang karaniwang pamasahe rito ay nasa 170 hanggang 1,000 pesos. Depende sa klase ng upuan. Para sa marami, ang pagtawid sa Pamban Bridge ay isa sa pinakakahanga-hanga at pinakanakakapanindig balahibong karanasan sa buong mundo. Number 3, Iron Ore Train, Mauritania. Ang Iron Ore Train ng Mauritania ay isa sa pinakamahaba at pinakamabigat na tren sa buong mundo. Umaabot ito sa humigit kumulang 2.5 kilometers ang haba at binubuo ng mahigit 200 cargo wagons na puno ng iron ore mula sa mga minahan ng Zouerat patungo sa daungan ng Nodibo. Mahigit 700 kilometers ang nilalakbay nito sa gitna ng napakainit na Sahara Desert. Bagamat pangunahing freight train ito, maraming lokal ang sumasakay sa ibabaw mismo ng mga bukas na cargo wagon upang makapaglakbay ng libre o sa napakababang halaga. Wala silang bubong, upuan, seatbelt o anumang proteksyon laban sa matinding init, buhangin, alikabok at malalamig na gabi ng disyerto. Isang maling galaw lamang habang umaandar ang tren ay maaaring magresulta sa malubhang aksidente o pagkahulog mula sa napakataas na wagon. Sa kabila ng napakahirap na kondisyon, nananatili itong mahalagang transportasyon para sa maraming residente ng Mauritania. Ang buong biyahe ay maaaring tumagal ng 18 hanggang 20 oras. Isa ito sa mga pinakamatinding railway experience sa mundo dahil hindi lamang ang haba ng biyahe ang sinusubok nito, kundi pati ang tibay ng katawan at isip ng mga pasahero. Number 2, Nariz del Diablo o Devil's Nose. Ang Nariz del Diablo na ang ibig sabihin ay ilong ng demonyo ay isa sa pinakakilalang railway engineering achievement sa South America. Itinayo ito noong unang bahagi ng ika-20 siglo upang pagdugtungin ang kabundukan ng Andes at ang mga baybaying lungsod ng Ecuador. Dahil halos imposible ang matarik na akyatan, gumawa ang mga engineer ng kakaibang zigzag railway system kung saan paatras at pasulong ang galaw ng tren habang unti-unti itong umaakyat sa bundok. Napakadelikado ng rutang ito, ka-amazing, dahil sa napakatarik na bangin na nasa tabi lamang ng riles. Sa maraming bahagi, halos patayo ang bangin at daan-daang metro ang lalim nito. Noong panahon ng construction, tinatayang libo-libong manggagawa ang nasawi dahil sa pagguho ng bato, aksidente, sakit at napakahirap na kondisyon sa kabundukan. Dahil dito, kilala ang railway bilang isa sa pinakamahirap at pinakamapanganib na railway project sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, isa na itong tanyag na tourist attraction ng Ecuador. Mahigpit na ang safety standards kumpara noon. Nananatili pa rin kahanga-hanga at nakakatakot ang pagdaan ng tren sa gilid ng matatarik na bangin. Ang ticket ay karaniwang nasa $30 hanggang $40 o humigit kumulang 1,800 to 2,400 pesos. Depende sa package. Hanggang ngayon, marami pa ring turista ang nagsasabi na ito ang isa sa pinaka-nakakakabang biyahe na kanilang naranasan. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, mga ka-amazing. Number 1, Death Railway. Isa sa pinakasikat at pinakamalungkot na railway sa buong mundo. Itinayo ito ng Imperial Japanese Army noong ikalawang digmaang pandaigdig upang pagdugtungin ang Thailand at Myanmar. Mahigit 415 kilometers ang haba ng railway na ito at itinayo sa loob lamang ng halos 16 na buwan gamit ang sapilitang paggawa ng mahigit 60,000 Allied prisoners of war at tinatayang 200,000 Asian laborers dahil sa gutom, sakit, pagmamalupit at aksidente. Mahigit 100,000 katao ang pinaniniwalaang nasawi habang ginagawa ang railway na ito. Dito nagmula ang pangalang Death Railway. Bukod sa madilim nitong kasaysayan, nananatili ring mapanganib ang ilang bahagi ng rutang ito dahil dumaraan ito sa makikitid na gilid ng bangin, mga lumang kahoy na tulay at matatarik na bundok. Isa sa pinakasikat na bahagi nito ay ang Wangfa Viaduct
kung saan ang tren ay dumaraan sa kahoy na tulay na nakadikit mismo sa gilid ng matarik na bangin. Kahit ilang beses na itong inayos at pinatatag, marami pa ring pasahero ang nakakaramdam ng kaba habang mabagal na tumatawid ang tren. Sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ang bahagi ng Death Railway bilang tourist at local railway sa Thailand. Dinadayo ito ng milyon-milyong turista bawat taon upang masaksihan ang makasaysayang bridge on the River Kwai at ang iba pang bahagi ng Riles. Ang karaniwang pamasahe ay nasa 100 hanggang 300 Thai baht o mahigit kumulang 170 hanggang 510 pesos. Depende pa yan sa ruta. Ngunit higit pa sa pagiging isang tourist attraction, nagsisilbi itong paalala sa napakalaking sakripisyo at trahedyang naganap noong panahon ng digmaan. Kaya hindi katakataka na hanggang ngayon, ang Death Railway ang kinikilala bilang pinakadelikadong railway sa buong mundo. Hindi lamang dahil sa lokasyon nito, kundi dahil sa napakasakit na kasaysayang nakaukit sa bawat metro ng Riles. Mga ka-wow-amazing, sa kabila ng lahat ng panganib, patuloy pa rin silang nagsisilbing mahalagang daanan para sa milyon-milyong tao at patunay sa husay ng engineering at tibay ng espiritu ng tao. Kung papipiliin kayo, alin sa mga Riles na ito ang gusto nyong madaanan kahit isang beses lamang sa inyong buhay? I-comment lang ang inyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre, kung gusto mo pa ng mga wow-amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.